Hollywood TV. Habang nagbabago ang panahon, nagbago din ang relasyon namin ni Daniel. Sa mga panahong iyon, mas naging close kami ni Daniel. Simula nung hiniling niya na maging girlfriend niya ako, may nakita akong bagong side ni Daniel. Ang aming mga araw ay puno ng tawanan, pag-uusap, at maliliit na kilos na nagpainit sa aking puso. Ang bawat sandali na magkasama ay nagpalalim sa aming koneksyon, na lumilikha ng isang bond na pakiramdam na hindi masisira. Mabilis kong na-realize na in love ako sa kanya. Gayunpaman, hindi ko pa nasasabi sa kanya. 3 months pa lang kami, ayaw ko siyang takutin. Isang maaraw na hapon, habang naglalakad kami sa kanyang makulay na botanical garden, inabot ni Daniel ang aking kamay, ang kanyang mga daliri ay nakikisali sa aking mga daliri. Alam mo Daisy, sabi ni Daniel, binasag ang komportableng katahimikan na bumalot sa amin. I feel incredibly lucky to have you in my life. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa gilid ng labi ko habang sinulyapan siya. The feeling is mutual, Daniel, sagot ko na puno ng sinseridad ang boses ko. Habang patuloy kami sa paglalakad, napansin ko si Lily sa unahan, natutuwa sa fragrant blossoms. Lumingon siya sa amin, bakas sa mukha niya ang excitement. Daisy, Kuya Dan, look at this flower. It's so pretty. Bulalas ni Lily, hawak ang isang vibrant blossom sa kanyang maliit na kamay. Sumama kami ni Daniel sa kanya na namangha sa ganda ng bulaklak. You have a great eye for spotting beautiful things, Lily, sabi ko, ginulo ang kanyang buhok ng magiliw. Lily beamed with pride, her eyes sparkling. Thanks Daisy. Marami akong natutunan tungkol sa mga bulaklak mula sa aking art teacher, sabi niya. Nagpatuloy kaming tatlo sa paglalakad sa garden. I felt like the perfect moment. Paglubog ng araw ay bumalik na kami sa bahay. Ang araw ay napuno ng tawanan at kagalakan, ngunit ngayon ay oras na upang huminahon at maghanda para sa isang mapayapang gabi. Pagkatapos kong ihiga si Lily sa kama at bigyan siya ng masuyong halik sa noo, pumunta na ako sa kwarto ni Daniel. Nakahiga na siya sa kama, naghihintay sa akin, isang mainit na ngiti sa kanyang mukha. Pumwesto ako sa tabi niya, ipinatong ang ulo ko sa dibdib niya habang ipinulupot niya ang braso niya sa akin, nagbibigay ng ginhawa at seguridad. Ang silid ay madilim na naiilawan, na lumilikha ng isang matalik na kapaligiran na nagpapahintulot sa amin na magbukas at maging mahina sa isa't isa. Tomorrow, I have an important gathering, wika ni Daniel, na may halong excitement at pangamba sa boses. I would really appreciate it if you could join me, dagdag pa niya habang naghahanap ng sagot sa mga mata ko. Napaupo ako ng bahagya, tumatakbo ang isip ko sa mga iniisip. Habang gusto kong suportahan si Daniel, nagkaroon din ako ng mga alalahanin tungkol sa aming relasyon na nalantad sa lalong madaling panahon. Nasanay na akong ilihim ang aming pag-iibigan, natatakot sa paghatol at pakikialam ng iba. Kung ayaw mo pa ring may makaalam sa atin, nirerespeto ko ang desisyon mo, wika ni Daniel na puno ng pangunawa ang boses. Napatingin ako sa mga mata niya, halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Of course, it seems like this really means a lot to you, so I'll go, sabi ko na puno ng halong determinasyon at kaba ang boses ko. Gayunpaman, dapat ay tinanong mo ako ng mas maaga. Wala akong maisusuot. Paano ang aking buhok? Ano ako, napatigil ako, ang aking isip ay umiikot sa mga iniisip at pag-aalala. Pinatahimik ni Daniel ang aking pagsasalita sa pamamagitan ng banayad na halik. Ang labi niya ay malambot sa labi ko, at pagkatapos ay hinila niya ako sa isang yakap. Don't worry, ako na ang bahala sa lahat, paninigurado niya sa akin. I do have a confession to make. I thought you would say no. Kaya nga hindi ko na ikaw tinanong ng maaga. That would have been a good reason to say no, because either asked you last minute, Anya. Humiwalay ako at tumingin sa kanya. Hindi mo naman kailangang gawin yun. I care a lot about you, Daniel. More than you can imagine, and because I care about you, I'm willing to do anything for you. I will admit I'm going to be a nervous wreck tomorrow, but I'm willing to be there by your side, sincero kong sabi. Kitang-kita ko ang gutom sa mga mata ni Daniel habang hinahalikan niya ako. Madiin talaga ang halik na ito. Sobrang intense na ramdam ko ang pagtigas ni Daniel sa ilalim ko. Ayoko sana pero umiwas ako. I still haven't slept with Daniel. Even though we've been together for 3 months and I felt a strong connection, I still don't feel ready to sleep with him. I'm sorry, sabi ko at binigyan siya ng guilt look. Huwag kang mag-sorry. Handa akong maghintay hanggat kailangan mo, sabi niya. Now come on, let go to bed, sabi niya sabay hila sa akin papunta sa kanya. Isinandal ko ang ulo ko sa dibdib niya at natulog.
Kinaumagahan nagising ako na wala si Daniel sa tabi ko. Sa halip, may nakita akong note mula sa kanya. Nabanggit nito na nasa bahay ng kaibigan niya si Lily at inayos na ang lahat para sa akin ngayong gabi. Magkahalong curiosity at excitement ang bumalot sa akin, habang iniisip ko kung ano ang plano ni Daniel. Nang malapit na akong mag-alala kung nasaan ang lahat, tumunog ang doorbell. Nagulat ako sa hindi inaasahang bisita, bumaba ako at binuksan ang pinto. May babaeng nakatayo sa harapan ko. "Hi, I'm Lacey. Tutulungan kitang maghanda ngayon," nakangiting sabi niya. "Hi," nagawa ko pang sabihin bago niya ako pinutol. "You're Daisy? I know," masayang sabi niya. "Pakipakita sa akin ang iyong bedroom upang may set up ko ang lahat," patuloy niya, exuding an air of efficiency. Of course, sagot ko, dinala siya sa dati kong kwarto. "Okay, I need you to hop in the shower, and I'll set up in the meantime, okay?" Paalam sa akin ni Lacey. Tumango ako at nagpatuloy na mag-shower. Paglabas ko, naging beauty salon ang kwarto ko. Sinenyasan ako ni Lacey na maupo at magpahinga, tinitiyak sa akin na magiging mahabang araw ito. Great, bumuntong hininga ko, napagtanto na malamang na magtatagal ang prosesong ito. Makalipas ang halos 5 oras, sa wakas ay natapos na ni Lacey ang kanyang trabaho. Binigyan niya ako ng manicure at pedicure, at saka inayos ang buhok ko at nag-makeup. It was also foreign to me, I just wasn't used to pampering. "Okay, ngayon ay oras na para sa dress," anunsyo ni Lacey. Nakaramdam ako ng kirot sa kaba sa naisip kong magsuot ng dress. Madalas akong pinipigilan ng kawalan ng kapanatagan sa aking katawan. Inilabas ni Lacey ang isang napakagandang pulang gown, tiniyak sa akin na si Daniel mismo ang pumili nito. "It's beautiful," papuri ko na ikinatuwa ko ang kakisigan ng dress. "It really is. Now, please go try it on," bili ni Lacey, na binanggit na mahigpit ang utos sa kanya na huwag akong tumingin sa harap ng salamin hanggang sa dumating si Daniel. Sabik ngunit handang magtiwala sa proseso, kinuha ko ang dress at umatras sa closet. Maingat ko itong sinuot at ibinaba ang tingin dito. Mula sa anggulong ito, it didn't look too bad. Habang naglalakad ako palabas, napagtanto kong wala na si Lacey sa kwarto. "Lacey," tumawag ako, ngunit walang sumasagot. Maya-maya lang ay tumunog ang phone ko, na nagpapahiwatig ng mensahe mula kay Daniel. Itinuro niya ako sa kwarto namin. Pumasok ako sa kwarto ni Daniel, at doon siya nakatayo, nakatingin sa akin ng may paghanga. "Magnificent," papuri niya, dahilan para mamula ang pisngi ko. Sa puntong ito, hindi ko pa rin alam ang hitsura ko. Makikita ko na ba ang sarili ko? Tanong ko, curious na makita ang pagbabago. "Of course darling," sagot ni Daniel sabay turo sa 360 mirror sa closet niya. Huminga ako ng malalim, pumasok ako sa closet at tumingala. Hindi makilala ang refleksyon na sumalubong sa akin. Tumayo si Daniel sa likod ko, ang presensya niya ay nagbibigay ng katiyakan. "You don't need any of this to look beautiful. You are beautiful. Ganito kita nakikita araw-araw. I just wanted you to see yourself how I see you," bulong niya sabay tanim ng masuyong halik sa leeg ko. Isang luha ang tumakas sa mata ko, dahilan para hindi ako makapagsalita. Marahang pinunasan ni Daniel ang luha, pagkatapos ay pinalamutian ang aking leeg ng isang napakagandang kwintas na diamante. Nanlaki ang mata ko sa gulat. "Daniel, I can't wear this. It must have cost a fortune," protesta ko na nalulula. "It was my mother. Mahilig siyang magsuot ng alahas. Alam kong sasambahin ka sana niya at pararangalan siya kung isinuot mo ito ngayong gabi," sabi niya. "Well, paano ko tatanggihan iyon?" "Okay," sabi ko. "Thank you," sabi niya sabay halik sa pisngi ko. Maliligaw ako ng mabilis, at lalabas ako saglit, sabi niya. "Okay," bulong ko. Binigyan niya ako ng halik sa pisngi at pumasok sa banyo. Nagpa siya akong umupo sa kama habang hinihintay ko siya. Ang mga heels na ito ay isang bitag ng kamatayan, at hindi ko nais na panganib na masugatan bago ang party. Si Daniel ay naligo at nagbihis nang wala pang 15 minuto. Siguradong madali ang mga lalaki. Pinagmasdan ko si Daniel na lumabas ng banyo na nakasuot ng pinasadyang tuxedo. Siguradong yummy ang itsura niya. Hindi ko namamalayang nakagat ko ang labi ko. "Don't beat your lip, Daisy," sabi niya, namula naman ako. Saka ko napagtanto na ang shirt niya ay kapareho ng kulay ng damit ko. "We're matching," nakangiting sabi ko sa kanya. "Isn't that what couples do?" tanong niya sa akin. "I suppose they do," nakangiting sabi ko. "Come gorgeous, let's head out," sabi niya, sabay abot ng kamay niya sa akin. Kinuha ko iyon, at papunta na kami ni Daniel. Napuno ng panik ang biyahe papunta sa venue habang inaabangan ko ang naghihintay sa amin. Gayunpaman, ang nakapagpapatibay na mga salita ni Daniel ay nag-aalok ng kaginhawaan habang naglalakad.
Nang huminto ang sasakyan, na unang lumabas si Daniel, iniabot ang kanyang kamay para tulungan ako. Pagkahawak nito, maingat akong lumabas, at sinalubong ako ng isang barrage ng kumikislap na mga kamera. Sa gitna ng kaguluhan, naririnig ko ang walang humpay na mga tanong ng paparazzi. Mr. Valentino, sino yang kasama mo? Mr. Valentino, girlfriend mo ba yan? Mr. Valentino, engaged na po ba kayo? Ang labis na atensyon ay disorienting. Iginiya ako ni Daniel patungo sa entrance, tila hindi nabigla sa mga paparazzi. Pagkapasok ko, nagpakawala ako ng hininga na hindi ko na malayang pinipigilan ko na pala. Kahanga-hanga ang ginawa mo, Daisy, puri niya, ang kanyang mga salita ay nagdulot ng isang ngiti sa akin. Sa sobrang ganda ng paligid, namangha ako sa tanawin sa harapan ko. Kaya ganito ang pagdiriwang ng mayayaman. Shall we? Tanong ni Daniel na nagpawala sa isip ko. Yes, sagot ko na nanginginig pa rin ang boses ko. Nakakapit sa braso ni Daniel, nakipagsapalaran kami sa tingin ng mga tao. Bawat taong madadaanan namin ay kinikilala si Daniel, at ako naman ay binati nila bilang kadate niya. Nag-ipon ng mga simpleng pagbati o tango bilang tugon, paulit-ulit sa aking sarili, remember, you're doing this for Daniel. Pinangunahan ni Daniel ang daan, humihinto paminsan-minsan para makipag-usap sa iba't ibang individual. Daniel, good to see you, bati ng isa sa kanila. Gabriel, ganti ni Daniel. And who might this be? Tanong ng isa pang lalaki. This beautiful lady is my girlfriend. Daisy, pakilala sa akin ni Daniel. Girlfriend, ha? Hindi ko akalain na makikita ko ang araw na to, nakangiting sabi ni Gabriel. Miss Daisy, do you mind if I borrow your boyfriend for a moment, while we have a quick chat? Hiling niya. Napatingin ako kay Daniel para humingi ng approval. Isang maliit na tango ang ibinigay niya sa akin. Of course, sagot ko, pilit na itinatago ang nerbiyos ko. Bago humiwalay, bumulong si Daniel sa tenga ko. Nakatayo si Zayden sa tapat natin. Maghintay ka sa kanya, and I'll be back as soon as I can. Tumango ako, at hinalikan niya ako sa pisngi bago umalis kasama ang mga lalaki. Pagtingin ko, nakita ko ang mainit na ngiti ni Zayden, na sinenyasan akong sumama sa kanya. Lumapit ako sa kanya, at pinuri niya ako, dahilan para mamula ang pisngi ko. Daisy, you look ravishing. Sinabi niya, salamat, Zayden. You look good too, sagot ko. Daisy, I don't look good. I look fine, pagtatama niya sa mapaglarong tono. So, you and Daniel are officially a couple, komento niya. Alam mo, tanong ko na nagtataka. Oo naman, sino sa tingin mo ang namamahala sa seguridad? Sabi niya sabay kindat sa akin. Walang nakakalampas sa akin, dagdag niya na may halong pagmamalaki. Natawa ako sa sinabi niya, na-appreciate ko ang sense of humor niya. Pagtingin ko sa paligid ng silid, hindi ko maiwasang mapansin ang nagtatagal na mga titig na nakatutok sa akin, na nagpapatindi sa aking discomfort. Zayden, bakit lahat nakatingin sa akin? Tanong ko, feeling self-conscious. Marahil dahil napakaganda mo, mungkahi niya, sinusubukang gumaan ang pakiramdam. Zayden, seryoso ako, giit ko. Well, I'm sure nasabi na ni Daniel sa'yo na never pa siyang nagka-girlfriend. So never siyang nagdala ng kahit na sino sa ganitong event, paliwanag niya. I see, sagot ko, medyo naintindihan. Come on, hintayin natin si Daniel sa table natin, sabi niya, tumango naman ako, at sinundan ko siya. Ang gabi na ito ay magiging isang mahabang gabi. Habang papalapit kami sa table namin, ang bigat ng titig ng lahat sa akin. Inalok ako ng inumin, at tinanggap ko. Tiyak na kakailanganin ko ito. Sa bawat sulyap sa kwarto, napagtanto kong halos lahat ng pares ng mga mata ay nakatutok sa akin. Tapos, napansin ko si Isabela, isang babaeng humulik kay Daniel, nakatingin ng diretsyo sa akin. Siya ay sadyang nagsimulang tumawa, na nagudyok sa mga nakapaligid sa kanya na sumama. Hindi ko pinansin ang mga panunuyan niya, nagpa siya akong magdahilan sa banyo. Hey Zayden, gagamit ako ng restroom, pagpapaalam ko sa kanya. Sige, let's go, sagot niya. Hindi mo kailangang sumama sa akin, protesta ko. Actually, I do. Daniel would kill me if I left you alone, paliwanag niya. Okay, sang-ayon ko, at sinamahan ako ni Zayden sa restroom. Halata naman na hindi ako makakapasok, pero hihintayin kita dito, alok ni Zayden, sabay turo sa entrance ng banyo. Sige, sagot ko at pumasok na sa banyo. Pagpasok ko, seryosong nakatingin sa akin ang mga babaeng naruroon. Naghahanap ng sandali na mag-isa, pumasok ako sa isang banyo, huminga ng malalim. Hindi ko talaga kailangang gumamit ng banyo, kailangan ko lang ng sandali para pakalmahin ang sarili ko. Paglabas ko mula sa stall, nakita ko ang aking sarili na harap-harapan si Isabela at ang kanyang mga kaibigan. Well,
Look who we have here tonight's star guest. The ugly fat freak, ngisi niya, na ikinatawa ng mga kaibigan niya. Pinili kong hindi siya pansinin at pumunta sa lababo para maghugas ng kamay. Bakit ang tahimik, ha? Panunuya niya, nakatayo sa likod ko. Nang matapos ang aking gawain, sinubukan kong gawin ang daan patungo sa labasan, ngunit hinarangan ni Isabela ang aking dinadaanan. Alam mo naman na kasama mo lang si Daniel dahil sa awa, di ba? No man would choose you over me. Believe me when I say Daniel and I have slept together in countless times, and he always coming back for more. Sinubukan kong lumampas sa kanya, ngunit patuloy pa rin siya sa pagharang sa akin. Bakit wala kang sinasabi, you fat hag? Hindi ko lang nakikita ang nakikita ni Daniel sa'yo. Uric of virginity. Malamang hindi ka pa nakikitulog sa kanya. Believe me, sweetheart, hilig ni Daniel ang sex, namamayagpag siya dito. Mapapagod siya sa iyo sa lalong madaling panahon, at gagapang siya pabalik sa akin, panunuya niya. Ugh, you're so dull and boring. I'm already bored of being around you. Come on, let's get out of here girls, deklara nito na sinundan ng mga kaibigan. Pinipigilan ko ang mga luhang nagbabadyang tumulo sa aking mukha, huminga ako ng malalim. Ang mga taon ng pagpapahirap mula sa aking ama ay nagturo sa akin kung paano panatilihin ang aking kalmado at magpanggap na ang lahat ay maayos. Pinunasan ko ang mga luha ko at lumabas na. Mukhang nag-aalala si Zayden. Daisy, okay ka lang? Nag-aalalang tanong niya. Okay lang ako, Zayden, paniniguro ko sa kanya, pilit na ngumiti. Sigurado ka ba? Nakita ko si Isabela at ang kanyang mga minions na lumabas ng banyo, pinindot niya na halata ang kanyang pag-aalala. Okay lang ako Zayden. Really? Inulit ko. Tumango si Zayden, at bumalik na kami sa table namin. Pagdating sa table namin, nakita ko sa wakas ang presensya ni Daniel, kahit na napapalibutan pa rin siya ng maraming tao. Nang mapansin niya ako ay agad siyang nag-excuse at lumapit sa akin. Lumapit siya sa akin at inilahad ang kamay niya sa akin. Binigyan ko siya ng nagtatakang tingin, pero tinanggap ko naman. Dinala niya ako sa dance floor at nataranta ako. Daniel, hindi ako marunong sumayaw, sabi ko. Ayos lang, sumunod ka na lang sa akin, sabi niya. Hindi na niya ako binigyan ng pagkakataong sumagot bago siya humila sa dance floor. Daisy, sabihin mo sakin kung anong nangyari, sabi niya ng masama ang tingin. Anong ibig mong sabihin? Walang nangyari, bumulong ako. Daisy, don't lie to me. I know Isabela and her friends were with you in the restroom. I can see it in your eyes. You're not okay, sinabi niya. Ayos lang ako, sabi ko. Fine if you don't want to tell me, then come on, sabi niya sabay hawak sa braso ko at sinundan ko siya. Saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya habang tinatahak namin ang venue. Bahay, sagot niya. Pero kararating lang natin dito, sabi ko. Wala akong pakialam, alis na tayo, sabi niya. Nakaramdam ako ng labis na pagka-guilty. Aalis kami dahil sa akin. Napakahalaga ng gabing ito para kay Daniel, at sinira ko ito. At dito na po, nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.